Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw, Health Checkers! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw din sa ating mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang parte ng mundo. Ako po si Health Checker Attorney Mimi dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Sila na naman ang sigaw ng mga kalalakihan. Kasama po natin ngayong araw ang isang magaling na eksperto, si Dr. Michael Fernandez Castañeda. Siya po ay kasalukuyang nangunguna bilang Executive Council in Charge sa Urology Awareness Campaign ng Philippine Urological Association. Magandang araw po sa inyo at sa inyong pagbabalik, Doc Mike. Magandang araw po, Attorney Mimi, and salamat po sa muling pag-imbita ninyo sa akin sa ating programang Health Check Plus. Po, nung nakaraan po, Doc, parang ang focus po natin ay erectile dysfunction. Doc Mike, bigyan naman po natin ang focus sa prostate po ngayon. Yun po, ano po ba ang role ng prostate sa mga kalalakihan? Okay, so ang prostate po ay exclusive po para sa lalaki. Lalaki lang po ang mayroong prostate. Kung ang lalaki, ang mga babae mayroong matres at ovaryo, ang lalaki lang po ang mayroong prostate. Ang pinaka main function po ng prostate ay pag-provide po ng nutrient at fluid na nilalangoyan po ng sperm cells. So ginagawa po ang sperm cells sa testis or sa bayag po ng lalaki at lalangoy po ito papunta sa seminal vesicle kung saan sila nai-imbak at hinahanda para ibarin. So yung nilalangoyan po ng mga sperm cells ay parte po nun ay galing po sa prostate. Po. So, parang hindi makakalangoy, Doc, yung mga sperm cells kung wala pa ang prostate. Opo. Konti yung kami lang lalangoyan kasi major contributor po si prostate. Plus, kung mapapansin po natin, iisa lang po yung daluyan ng ihip ng mga lalaki at nilalabasan po ng similya. So, ang isa pa pong trabaho ng prostate ay kapag ready na makipagtalik yung lalaki, kapag nagkakaroon na siya ng erection, may napapansin po tayo na parang clear na liquid na lumalabas. So yun po ay nililinis ng liquid na yon ang tube o ang urethra na dadaanan ng sperm, hinahanda po niya. So parang inaalis niya yung dumaang mga ihi, kaya mayroong liquid na medyo malagkit na malapot pagka fully erect na na-arouse na yung lalaki. Para po yung dadaan na similya, hindi na po siya maapektuhan ng previous na dumaang ihi doon. So, piniprepare niya yung daanan ng sperm. Okay po. So, galing din po sa prostate, ito pong liquid na to, yung preparation po, ayun po, very important po. Doc, siguro po, simulan po natin sa mga problema sa prostate na pwede pong tumama sa mga kalalakihan, edad 40 pataas. Meron po bang mga senyales at sintomas na dapat bantayan nila? Opo. So, kapag ka 40 pataas, tatlo pa rin po ang pwede nating isipin kung prostate ang pag-uusapan. Nandun po una-una pa rin is prostatitis. Although yun, pwede pong mangyari sa mga kahit mas bata, nandun din po yung pwedeng nagsisimula ng lumaki yung prostate or yung tinatawag nating prostate enlargement. At pwede rin po yung prostate cancer. Although yung prostate cancer po sa mga medyo mas advanced na po nung na edad, pero 40 plus, so nasa plus po sila, 50 to 60 plus years old, nandun po yung karamihan ng pasyente na nagsasuffer na sa prostate cancer. Yung pong prostate enlargement, nagsisimula rin siya pagka mga 40 years old na rin, Doc? Opo, 45 pataas, pero meron na rin po tayo nakikita na 40 nagsisimula na pong lumaki yung prostate. Yes po, Doc. Ang simptomas po kasi nung tatlong yun, prostatitis, prostate enlargement o BPH, or prostate cancer,
ay maaari pong magkakatulad lang, pare-pareho po. So, nandun po kinalaman sa pag-ihi. Nandyan po yung mahirap lumabas yung ihi or kailangang umiri para lang umihi. O pagka lumabas po yung ihi, mahina naman yung daloy or putol-putol yung daloy. At pwede rin po may pakiramdam sila na hindi husto, hindi lumabas lahat yung ihi, pakiramdam nila may naiiwan pa. Or madalas silang umihi, maya iihi sila dahil po hindi nakalabas yung ihi. So mabilis mapuno yung pantog nila, maya-maya lang iihi na sila. At pwede rin pong hirap na silang pigilang umihi or meron po minsan na meron nang lumalabas na kaunting ihi, papunta pa lang sila sa banyo, nababasa na yung pantalon, nahihirapan silang kontrolin. At yung madalas po na pag-ihi sa gabi na naiistorbo yung tulog, gigising ka ng 3, 4, 5 beses para lang umihi. Yun, Doc. And kapag napapansin na to, Doc, sa pag-ihi, meron po bang, kaagad-agad po bang pupunta kaagad para magpakonsulta or meron pong kapag ganito na ang pag-ihi at ganito na yung age nila ay saka recommended po na magpakonsulta sa mga ekspertong katulad po ninyo? Opo, kapag may nararamdaman na po sa mga nabanggit natin yon, is maganda po matingnan na natin para ma-check kung ano po bang nangyayari. Ano po ba, pwede bang may infection lang or lumalaki na yung prostate at yung posibilidad na baka merong cancer. Or yung mga pasyente naman po na wala naman pa silang nararamdaman at gusto lang nilang ipa-check yung kanilang prostate, pwede din naman po. Lalo po yung mga may history ng prostate cancer sa pamilya. Kung ang kanilang tatay ay nagkaroon ng prostate cancer, mas malaki po yung kanilang tsansa or risk na magkaroon din ng prostate cancer. So, no recommended age, pero as soon as may naramdaman pong kakaiba sa pag-ihi, ay magpa-check up na po, recommendation ni Doc Mike. And Doc, kapag po meron ng family history ng prostate problems, maganda rin pong maagang magpa-check up. Opo, yun po yung mga 40 years old to 45 at may history ng prostate problems sa pamilya, pwede na po silang magpatingin. Kahit wala pong symptoms. Opo. Yes po, Doc Mike, yun po, yung nabanggit niyo po about yung isa pong condition would be prostate cancer. Ano po ba yung problema or paano pong nagiging risky yung problema sa prostate at humahantong po to sa pagiging prostate cancer? Actually, prostate cancer po ay medyo laganap po ngayon, ano? Siya po yung pangatlong cause ng cancer sa kalalakihan. Nangunguna lamang sa kanya yung lung at yung colon cancer. Pangatlo po yung prostate cancer. Ina-advise natin na mas-screen lalo yung mga pasyenteng at risk sa prostate cancer. Kasi po kapag nakuha natin to sa maagang stage is malaki po yung ating laban na magamot at malabanan ng prostate cancer. Pero po, yung mga iba is malala na, pumunta sa atin medyo huli na, wala na tayong pwedeng gawin, kundi pahabain na lang ng kaunti ang buhay at i-make sure na medyo magiging maginhawa sila. And Doc, yung pong meron po bang kondisyon yung prostate bago po siya magiging prostate cancer or talagang may growth na po doon? Wala po. Kung tinatanong po ba ninyo, attorney, kung mayroong mga early warning signs po na ano? Or ano po, Doc, yung meron na pong kondisyon dati sa prostate na hindi po na-address, tapos po yung pong kondisyon na yun ang nagiging sanhi ng prostate cancer or nag-aggravate po or Hindi naman po. Opo. Hindi po talaga napapatunayan pa hanggang sa ngayon kung ano po talaga ang pinaka-cause ng prostate cancer. Hindi po kamukha sa lung cancer na sabi pag kayo naninigarilyo, mataas po yung chance na pwede po nating sisihin yung paninigarilyo sa pagkakaroon ninyo ng lung cancer. So sa prostate cancer po, wala pa po tayong napipinpoint na exact cause na pwede nating sisihin sa pagkakaroon nyo ng prostate cancer. Kasi 10% po dito ay namamana, ang 90% po ay tinatawag nating sporadic or wala po talaga tayong ma-pinpoint ng dahilan.
So, wala po talagang mga factors na nagpapalala or nag-aggravate ng kondisyon ng prostate. Wala po tayong matibay na ebidensya na pwede po sisisyon. Yun po. Kaya po very important yung screening, Doc. Katulad po ng sabi niyo, lalo na kung may family history. Doc Mike, baka po pwede po ninyong ikwento, i-share sa amin kung ano po nangyayari sa screening for prostate problems. So, kadalasan po may mga pumupunta na rin sa ating mga doktor na wala naman pong nararamdaman. Siguro dahil po sa tulong ng mga programang katulad ng Health Check Plus, nagiging aware na yung mga pasyente, no? Pupunta sila, ano po pa ang problema, sir? Ba't po kayo nagpunta ngayon? Dok, wala naman po. Gusto ko lang pong ipacheck kung kumusta po kaya yung aking prostate. So, ganoon, mag-i-interview po tayo. Tatanungin pa rin po natin kung merong mga sintomas sila na nabanggit natin kanina. Plus, sa tulong po ng mga laboratory exam na po, nandiyan na po papasok yung ating ultrasound. Meron po tayong blood test na pinapagawa, yung PSA or Prostate Specific Antigen. Ito po yung blood test na tine-check po yung kalagayan ng prostate. Pagka ito po'y elevated, meron pong posibilidad na baka mangailangan tayo ng biopsy para talagang ma-determine kung merong cancer or wala. Basically, isa siya para ginagamit naming screening. Once elevated siya, candidate po for biopsy yung pasyente. Kasi ang biopsy lang naman po ang makakapagsabi kung meron ba talagang cancer or wala. So, prostate-specific antigen, Doc. Babalikan ko po yung prostate screening kasi sabi po sa amin na meron po kayong programa para dito. Pero bago po natin pag-usapan yung inyong campaign, baka po mabanggit natin, Doc, yung pong prostate cancer, is it treatable po ba? Opo, kapag nakuha natin siya sa maagang stage, malaki po yung ating laban na ma-treat po yung prostate cancer at hindi na natin isipin. So, mag-monitor na lang po tayo. Pero po, sa kasamaang palad dito, marami-rami pa rin po tayong nakikitang pasyente na nasa late stage na ng pasyente ng cancer, meaning lumabas na po siya sa prostate, meron na po siya ibang napuntahan. So, limited na po yung ating mga options pagka ganun. Yun po. And kapag po pwede pang matreat, ano po yung mga available na treatment options po para po sa isang lalaki na mayroong prostate cancer? So, once po na nakita natin na mayroong prostate cancer, ini-stage po natin siya, no? Titingnan kung ang prostate po ba ay lumabas na ang cancer po ba ay lumabas na sa prostate or confined pa lang siya doon. So, titingnan po natin kung kumalat na. Once nakita po natin na nandun pala siya sa prostate, inooperahan po natin. So, pwede pong operahan ang prostate, tatanggalin po yung buong prostate para hindi po yung buko lang, no? So, yung buong prostate po tatanggalin in the hopes na makontrol natin yung cancer. Minsan po, kinukuha rin namin yung mga kulani sa singit pagka inoperahan. So, pagka inoperahan po, meron pong yung open surgery. So, medyo malaking hiwa po, papasok yung kamay namin doon sa loob ng pasyente at kukunin yung prostate. Ngayon po, meron na rin pong bago yung laparoscopy na tinatawag na maliliit na butas lang. May mga instrumentong papasok sa katawan, hindi na po yung buong kamay ng doktor, kundi mga instrumento lang. At yun po yung gagalaw sa loob para ma-free yung prostate at ilalabas. Ang isa pa pong isang parang laparoscopy rin po, pero mas advanced siya, yung robotic na tinatawag, no? Ganun din po, maliliit na instrumento para sa laparoscopy, pero robot arms po yung gumagalaw sa loob na kinokontrol ng surgeon sa isang console. Parang nagdi-video game, gumagalaw yung robot sa loob at tatanggalin yung prostate. So, yun po ang surgical. Meron din pong pwedeng gawin naman na radiation. Nandyan po yung brachytherapy. Meron pong pinapasok ng mga needle sa prostate mismo at nagbibigay po ng dose ng radiation na nakatarget lamang doon sa prostate para masunog yung prostate at mapatay yung cancers na nasa loob ng prostate. So, surgical at saka radiation po, Doc Mike? Opo. Yun po. Pero ang pinaka-importante po sa sinabi niyo, parang
yung technology po ginagawang very mas convenient or lesser discomfort po para po sa tinitreat. Opo, para po sa pasyente, maliliit lang yung sugat at yung mga iba na ayaw maoperahan or hindi pwedeng maoperahan, doon po natin pwedeng gamitin yung radiation. Depende po sa stage ng kanyang sakit. Po. So, Doc Mike, yun po, may iba naman po tayo ng usap kasi balita po namin ay napakahalaga ng buwan na ito para sa inyo dyan sa Philippine Urological Association dahil Men's Health Awareness Month. Yun po. Ano po ba ang pinagkakabalahan ng Philippine Urological Association sa buwan na ito? Opo, so sa buwan po ng June, sineselebrate po natin yung Father's Day. Sinasabay rin po namin dyan yung Men's Health Awareness. So sa June 22 po ang ating nakaschedule yung this year. Taunan po natin itong ginagawa. June 22, meron po tayong ang aming tinatawag na tayo naman. So panahon natin mga lalaki, tayo naman ngayon. Meron pong libreng kamukha po nito, awareness tungkol po sa prostate at sa mga common na problema ng mga kalalakihan. At meron pong libreng konsulta at check-up. Baka Doc, meron po kayong pwede nilang ma-share kung saan nila i-check ito pong inyong libreng screening at saka libre pong pagkonsulta. Yun po, para po, I'm sure marami po sa ating mga nakikinig at nanonood na kalalakihan ang very, very interested po dito. Opo. So, meron po tayong 16 urology training institutions sa buong bansa from Luzon to Mindanao. Karamihan lang po doon is nasa Metro Manila. So, meron din po mga DRE centers around sa buong bansa rin po na minaman po ng ating mga volunteer urologists. So, sabay-sabay po sila magkakaroon ng lecture at libre konsulta on June 22 para po sa karagdagang impormasyon kung nasaan po yung eksakto mga lugar, kung nasaan kayo, titinan po ninyo kung saan yung pinakamalapit na available na center sa inyo. Maaari po lamang na pumunta sa aming page ng Tayo Naman or sa Philippine Urological Association na Facebook page or sa aming website, or pwede rin po silang tumawag sa aming secretariat na nandyan po yung number. Yes po, Doc Mike, ang dami po nating napagkwentuhan. Siguro po, Doc Mike, I'm sure yung mga health checkers po natin ay gusto din po magtanong sa inyo personally. Baka po pwede nyo ma-share kung paano po kayo makukontak. Opo. Salamat, attorney. No? So, meron po tayong online urology clinic sa Facebook po. May Facebook page po tayo. Search lang po nila Dr. Michael F. Castañeda Online Urology Clinic. Kapag ka MWF po sa umaga, nasa Headway po tayo sa Greenbelt sa 9 to 12. Pagka 1 to 3 naman po, nasa Healthway Greenbelt, Healthway SM North po tayo. At after ko po doon, pupunta po ako sa St. Luke's. 4 to 6 p.m. nasa St. Luke's Medical Center, Quezon City po ako. Yun po ay kapag ka MWF. Kapag ka Tuesday at Thursday, nasa Providence Hospital po tayo, 1 to 3 p.m. So, very acceptable po si Doc. And Doc, hindi po mawakala. Bago po natin isara ang ating pagkukwentuhan ngayong araw to, baka mayroon po kayong huling bilin at mensahe para sa ating mga nakikinig at nanonood. Ayan. Para sa ating mga health checkers, tandaan po natin, prevention or early detection is better. No? So, mas madali po nating malalabanan ang sakit kung maaga po natin itong malalaman. So, wag na po tayo magpatupik-tupik or mahiyang kumonsulta. Once po meron kayong nararamdaman or meron po kayong history ng prostate problem sa inyong pamilya, pwede na po kayong pumunta sa inyong mga urologist. Napaka-importante. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Michael Fernandez Castañeda, sa pagbisita niyo dito sa programang pangkalusugan na pinagkakatiwalaan ng mga eksperto ang Health Check Plus. Wala pong anuman, attorney, and salamat din po sa inyong imbitasyon at anytime po, tawagin lang po ninyo ulit ako. Para sa ating mga nakikinig at nanonood, Health Checkers, Wellness Tips, susunod na. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto.
Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers, maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker!